Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit, no, sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat, no, ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat, no? So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, no? Assalamualaikum to all my brothers and sisters around the world, and also dun sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking mga videos. So, yun na nga. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, isang kongresista na to, si Kong Hoon ng Zambales. Meron siyang sinabi, di ba, na nagsimula lang daw ang lahat ng ito, ng kaguluhan na ito, because nung mangarap daw ang ating VP Presidente na maging presidente. Parang mali ata yun. Parang may mali doon sa sinabi mo, Kong Hoon. Kasi sa pagkakaalam namin, ang presidency is kay VP Sara talaga. Dahil siya mismo ang bumaba. Sabi niya, madami pa siyang pwedeng gawin at madami pa siyang dapat gawin. Pero yung sasabihin na nangarap siya, baka ikaw ang nangangarap. Baka ikaw ang may ambisyon. Diba? Kasi unang-una sa lahat, nakilala ka lang naman dahil may jowa kang artista. Pero, kung tutuusin, doon ka lang kilala sa Zambales. Lumabas ka lang naman din dahil sa Quadcom. O, sisikat ka para alin? Para siraan ang aming VP Sara? Ikaw ngayon, nakakahiya. Sasalita kang ngiwi pa. Bago kasi magsasalita sa camera, i-check mo muna sarili mo sa sa salamin, kung anong itsura mo. Kung anong itsura mo habang ikaw ay nagsasalita. Para hindi nakakahiya sa madalang people na nanunood sa'yo. Sa totoo lang, wala akong naintindihan kundi yung pagniwi mo. Alam mo yun? Naiisip ko tuloy, isa ka rin ba? Isa ka rin bambanga? Kasi luminiwi ka habang nagsasalita. Maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito
ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday parang noong naalala ko 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga May, August? mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, noon nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign nga sa kabinete. Itong is this ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Manggagatong. Oo, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. O ano ka ngayon, Kong Hun? O, yung sinasabi mong nangarap? Yung sinasabi mong maaga? Diyos ko po, Lord. 2021. Maingay na ang pangalan niya. Ikaw ba? Ano bang pangarap mo? Chikadora din. Magmarites din. Ikaw ha. Huwag kang ano dyan. Huwag kang gagawa ng istorya dyan. Makita mo, bumabalik tuloy sa yung problema. Bumabalik din tuloy sa yung panglalait mo. At bumabalik din dyan sa bunganga mo yung pangiwi-ngiwi na yan. Base sa mga binitawan mong salita, at base na rin sa nakita namin at napanood namin, ikaw ang may ambisyong magpresidente. Ikaw ang may ambisyong bigla ang tumaas ang posisyon. Kasi hindi mo sasabihin yan kung hindi mo naiisip yan. Nakakahiya. Ibinabato mo sa babae yung pangarap mo. Ikaw ang ambisyoso. In short, ikaw lang ang nag-iisip nun. Kasi iyon ang gusto mong mangyari sa'yo. Diba?